Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa mga oras na ito dito sa Bistag Live on Broad Streamcast Communicators o Bistag Live on BSC sa hapong ito ng Miyerkules, ika-6 ng buwan ng Oktubre. Muli isa na namang kabanata ng Bistag Live Wednesday Edition ang inyo pong matutunghayan sa mga oras na ito sa tibuok nasod o tibuok kalibutan. Nagpupugay po ang inyong lingkod, Dodong Alan Afable Obrero. Sa mga oras na ito, ating pag-uusapan ay kung paano natin matutulungan ang ating mga kababayan na naapektuhan ng pandemya. Lalo na, siyempre, yun hong mga naapektuhang negosyo. Alam naman natin na talagang lumobo ang dami ng mga nawalan ng trabaho. Ngayon, paano sila aalalayan ng ating pamahalaan? Ito ngayon ang ating pag-uusapan. Katunayan, ang mga negosyante ay nagsasabi na dapat higpitan pa ang restriksyon para sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19 para mahimok ang hindi pa nagpapaturok o nagpapabakuna. Ano ang ibig sabihin nito? Pati ang mga negosyante talagang nahihirapan na. Kaya nga sila ngayon ay nagsasuggest na sa IETF, sa national government, na dapat magkaroon ng mga pamamaraan para mabuhay din ang negosyo kasi sila man ay apektado. Talagang wala namang may gusto nito, di ba? Kaya nga mayroong joint statement ang mga negosyante na suportado nila ang vaccination policies ng ating pamahalaan para mailigtas mula sa malalang sakit, mula sa COVID-19 ang karamihan ng mga Pilipino. Kasi kapag maraming may sakit, sigurado po yan, mawawalan din sila ng kita. Didiskaril din yung kanilang negosyo. Pero habang pinag-aaralan yan, ano ang ginagawa ng ating pamahalaan? Isa sa mga sinasabing makatutulong dito ay ang Department of Trade and Industry. Doon sa DTI, mayroong tinatawag na SBCOR. Ito yung Small Business Corporation na nagpapautang para alalayan yung mga naapektuhang negosyante para kahit papano makabawi sila, makabalikwa sila rito sa pagkakabaon. Parang kumunoy po ito na talaga naman pag hindi ka maalalayan, lugmok na lugmok ka. Mabuti sana kung saglit lang ito. Tuloy-tuloy pa po ito even beyond Duterte's administration. Kaya nga sa mga panahon ito, sa mga oras na ito, mga kababayan, ay mayroon tayong maaaring makapanayam. Ang ating pamahalaan, inilalatag na po ang iba't ibang mga pwede nilang ilatag, guidelines, pagbubukas ng mga gym na sa National Capital Region sa ilalim ng alert level system na sinusunod natin. Kaya naglatag sila ng mga pamantayan, ang Department of Trade and Industry. Pero yung paglalatag na yan, aalalay din po yan sa ekonomiya ng ating bansa. Pero papaano mo maaalalayan, kahit magbigay ka ng guidelines o di kaya'y
kahit magbigay ka pa dyan, maglatag ka pa ng kung anuman mga alituntunin, kung wala naman matatakbong negosyo kasi maaaring iba nagkaroon na ng na wala na talaga, nagsara na. Ang iba'y na-bankrupt na, di ba? Kaya, ang ating gobyerno on the rescue, ang Department of Trade and Industry on the rescue, ang SB Corps, on the rescue rito. Kakausap po natin sa mga oras na ito, walang iba kung hindi ang tagapagsalita ng Small Business Corporation, walang iba kung hindi si Ma'am Hazel Solano ng SB Corps. Maayong hapon, magandang hapon po Ma'am Hazel Solano. Good afternoon, live na po kayo dito sa Bistag Live sa BSC. Maayong hapon po, Sir Alan, at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon. Okay, kagaya ng sinabi ko kanina, na siguro napakinggan nyo naman po ang sinabi po ng inyong lingkod na ang ating pamahalaan mayroon pong alalay na ibibigay sa ating mga negosyante na naapektuhan. Ang iba dyan ay nagsara, ang iba dyan sisinghap-singhap, pero nandyan yung isbikor. Papaano makatutulong ang isbikor dito sa mga negosyanteng naapektuhan, Ma'am Hazel? Okay, maraming salamat po, Sir Alan, at ang SB Corporation po kasi kami po ang financing arm ng Department of Trade and Industry, at ang mandato po talaga ng SB Corp ay mag-isip at magpatupad ng mga programang pinansyal at mga kaakibat na programa po para matulungan ang ating mga micro, small at medium enterprises. Ngayon po, nung napirmahan po ni Presidente ang Bayanihan Act last year, nabigyan po ng pondo ang Small Business Corporation para po matulungan nga po yung ating mga MSMEs, at meron po tayong Bayanihan Cares. Ito po ay pautang na wala pong interest at wala pong collateral para po yung mga negosyante natin na nahihirapan po na buksan muli yung kanilang negosyo, o kaya naman po kailangan po nilang mag-adjust dahil nga po pandemya ngayon, napakarami pong restriction sa pag-ooperate ng negosyo. Pwede po nilang gamitin itong pondo na ito para po hindi makabalik din po yung kanilang mga empleyado at patuloy po nilang maservisyohan yung kanilang mga customers. Okay, sabi ho ninyo, tutulong kayo sa mga negosyanteng naapektuhan. Paano po? Maaari silang makahiram sa isbikor ng puhunan? Paano po ang mangyayari nito? At ano po ang maaaring mga requirements? Kinakailangan ba sila ng collateral o anumang mga po pwedeng katibayan na sila may negosyo at talagang naapektuhan lamang o kaya nagsara because of this pandemia? Okay. Sa Bayanihan Cares po, dahil nga po limitado rin naman po yung ating pondo, ang pwede pong makautang or makahiram po sa Bayanihan Cares ay yung mga negosyante po na nag-ooperate na ng at least 1 taon po. Kasi yung gusto nga po natin silang tulungan na makabawi po dahil nga po marami po talagang negosyo ang nagsara or hindi po makapag-operate pa sa ngayon. So kailangan po yung mga ang negosyo po ay at least 1 taon na po nag-ooperate as of date of loan application. At pangalawa naman po, kailangan po paano po natin mapapatunayan na naka-1 taon na po sila ng operation? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsumite ng kanilang business permit, either barangay permit po or mayor's permit. At kailangan din po ng kung pwede po yun, pwede rin naman po yung kanilang financial statements na sinusumite sa BIR. So yung pong tatlong yun, napaka-importante pong dokumento. At tapos po kailangan din po ng 3 pictures at 1 video para pakita po yung estado ng kanilang negosyo. So dapat po recent yung kanilang 3 pictures at 1 video. Okay lang po kung nagsara, kung hindi po nag-ooperate. Ang importante po kasi ngayon, hindi po kasi kami makasagawa ng project visit. So kailangan po tulungan natin yung account officers din natin na masigurado na yung papautangin po natin, lehitimong negosyo, lehitimong negosyante. Ayun po. Yung mga iba naman pong requirements, sir,
ID, yung kanilang bank account. So, madali naman na po. At lahat naman po ng dokumentong ito nakalista po sa Facebook page ng Small Business Corporation or sa aming pong website. Okay, magkano naman po ang pwede nilang utangin sa SB Corp kung halimbawa ako'y isang negosyante? Can I expand? Halimbawa, mayroon akong konting kapital, tapos medyo nagkaroon ng naapektuhan nga ditong pandemya. Ngayon, pwede akong humiram sa SB Corp para mas lalo pang lumago, o who will determine the amount? Kami ba na uutang o kayo na magdedetermina kung anong mga papeles lamang po? Kasi di naman nyo, sabi nyo, hindi kayo makakapunta sa mga lugar na mayroong ng mga negosyante. Sa inyo, magsusumiti lang kami ng picture sa inyo. Paano para makautang kami sa SB Corp? Ano po ang dapat namin gawin kung gusto ko mag-expand? O pwede po ba yan? Oy, nawala si tingnan natin kung matatawagan natin ulit. Dispensa por favor, sa ating... Okay. Ma'am Hazel? Hello. Opo, yung tanong natin. Opo. Oh, Opo. ano po, Okay. kasi hindi nyo mapupuntahan yung area, mga papeles lang kung ano ang isinumiti namin sa inyo, yun lamang ang magiging maaaring basehan ho ninyo. Papaano kung ako'y mag-i-expand? Kaya ginawan ko ng paraan, makakautang ba ako ng malaki? Magkano ang aking mauutang? Okay. Unang-una po, online po kasing application natin. So, magbabase po yung ating mga account officers sa binibigay nila pong document. Bago po ma-determine kung magkano po ang pwedeng utangin, syempre po, i-check po muna lahat ng mga documents na binibigay ninyo. Dapat po, authentic po ito, hindi po peke. At dapat po kumpleto. Ngayon, sa pag-determine na po ng loan amount, yun po kasi yung pangatlong assessment natin. Ang basehan po nito ay yung kanilang annual sales or kita po sa isang taon. Gross annual sales po ito. At doon po natin i-compute yung kanilang loanable amount. Ang policy po natin ay 15% ng annual sales po. Yun po yung kanilang pwedeng utangin. Ngayon po, kung ang pinasa po ay barangay permit or mayor's permit, magbabase naman po tayo sa tinatawag na asset size o yung total po na halaga ng kanilang ari-arian sa negosyo. So, meron na rin po tayong, halimbawa po, kung ang asset size or halaga ng mga ari-arian nila ay 50,000, pag sinabi ko pong halaga ng mga ari-arian, kasama po doon yung kanilang inventaryo, kung may sasakyan, makinarya, yun, kasama po yun sa pag-compute. Ang pwede po nilang utangin ay 10,000 pesos po. Hanggang 200,000 po yan. So, yung i-validate po yan ng ating mga account officers. Okay, ibig sabihin niya nasa 10,000 hanggang 200,000 ang po pwedeng utangin ng ating mga kababayan na nagnanais yung maibago yung kanilang negosyo. Ganun po ba, Ma'am Hazel? Opo, hanggang 200,000 po kung ang maipapasa po nila na requirement ay barangay permit or mayor's permit. Ngayon, kung ang maipapasa naman po nila ay kanilang financial statements, yung kung may tatak na ng BIR, pwede po silang makautang between 10,000 hanggang 5 million po. Yan. So, opo. Hanggang 5 million. 10,000 to 5 million. Okay, doon muna tayo sa 10,000 to magkano yung isa? Mababa? 200,000. Doon muna tayo. Ano ang mga requirements na dapat naming i-produce kung halimbawa ganun lang ang negosyo ko? Nasa range na yan. Okay. Kung ganun po, ang kailangan po natin isang government-issued ID. Okay. Pangalawa po, yung kanilang bank account. Proof po ng bank account. Dapat po makita natin doon ang pangalan at yung bangko at yung account number. Dahil po, para sigurado na tama po, sa tamang tao po natin ipapadala yung kanilang loan. Pangatlo po, may barangay permit or mayor's permit po ng 2019 at 2020. Para lang po masigurado natin na nag-ooperate na po ng isang taon.
lehitimong nag-ooperate na po ng at least 1 taon yung kanilang negosyo. Pang-apat po, hihingi po tayo ng 3 pictures at 1 video na pinapakita po yung kanilang negosyo, yung signage po, saan pong lugar, yung kanilang inventaryo, kung may empleyado, kung ano po yung, kung may mga makinarya po or sasakyan na ginagamit sa negosyo. So, kailangan po natin makita yun para matulungan nga po natin mag-validate ang ating mga account officers. At panghuling requirement po, kung kayo po ay partnership or corporation, hihingi po tayo ng corporate secretary certificate. Meron po tayong template niyan pag nagpunta po kayo dun sa ating loan portal, online po. Meron po kayong template na pwedeng i-download, papanotaryohan lang po natin ito. Kasi ito po yung nag-authorize na mag-apply po ng loan, yung president, CEO, or managing partner po ng inyong kumpanya. So, Okay. yun lang po yung limang requirements natin. Nasabi niyo na po doon sa 10,000 to 200,000. Doon naman tayo sa 10,000 to 5 million pesos. Okay. Opo. Ano ang pagkakaiba ng mga okay. requirements? Okay. Opo. Parehas lang po, isang government-issued ID ng borrower. Pangalawa po, yung proof of bank account details. Pangatlo po, yung kanina pong nabanggit ko na corporate secretary certificate kung partnership or corporation. Ngayon po, ang pagkakaiba, hindi na po tayo hihingi ng barangay or mayor's permit at yung mga litrato. Ang hihingin po natin yung kanilang sinumite na financial statement sa BIR. Either 2018 or 2019 po, bago po magpandemya. Dapat po kompleto ito, may tatak ng bangko, na proof po na nakapagbayad na po ng tax, yung kasama po yung Form 1701, kung sole proprietorship, or 1702 kung partnership or corporation. Dapat din po kasama doon yung tinatawag natin na balance sheet at income statement. So, kumpletong attachment po yun dapat. So, 4 lang po yung requirement kung nakakapag-sumiti na po ng financial statement. Okay. Kailan pa ito nagsimula, Ma'am Hazel? Itong proyektong ito ng SB4 ng Department of Trade and Industry. Opo. Nagsimula po ito nung May ng 2020 po, nung pagkatapos po ng lockdown natin, nung napirmahan po yung Bayanihan Act ng Presidente. So, nag-formulate na po tayo kaagad ng programa para nga po matulungan yung ating mga MSMEs. Nung una po kasi, meron pa pong interest na sinisingil. Ngayon, nung nabigyan po tayo ng karagdagang pondo nung Bayanihan 2, Opo. wala na po tayong interest, wala na pong collateral, mas malaki na po yung pwede nilang utangin, at pwede na rin pong mag-apply pati yung medium enterprises or yung mas mga malalaki pong negosyo. Okay. Magkano naman ang inilaang pondo ng ating pamahalaan para sa proyektong ito, Ma'am Hazel? Opo. Nabigyan po tayo ng 8.08 billion pesos po para po dito sa Bayanihan Care, sa pagpapatupad po nitong Bayanihan Care. Kailan ka mo nagsimula? 2020 2020 po, May. 2020, may 8 billion na inilaan ng ating pamahalaan. Sa 8 billion pesos na inilaan, may natitira pa ba simula po ng 2020 hanggang ngayon? Meron pa po tayong less than 2 billion pesos po na natitirang pondo na pwede pa pong mag-apply yung ating mga MSME na bayad. Okay, sabi ho ninyo meron pa tayong 2 billion na natitira, more or less. Doon sa 6 billion, gaano karami naman ang natulungan natin ng mga negosyante, mga small business, business sa ating bansa? Opo. Nakapagpa-aproba na po tayo ng over 35,000 pesos po. 35,000 applications. Okay, nationwide po ito. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. At yun nga po, almost 6 billion pesos na po yung naaprubahan natin na loan. 35,000 nationwide na po. Sa samot-saring, kumbaga sa halo-halo na ito, may kasama ba ritong mga OFWs, mga drivers? Kasi katulad ngayon, ang problema yung mga drivers, nagtaas na naman ng gasolina.
Kaya nga maaaring magkaroon daw ng pag-increase o maaaring humiling sila ng increase ng pamasahe. Ayun, doon sa mga drivers, halimbawa, mayroon bang mga humiram at humingi ng tulong sa SB Corp? Marami pa kasama po dito yung mga OFWs natin, mga Oo. sari-sari stores, mga meron pong online businesses, at yung mga accredited po na tourism businesses ng Department of Tourism. So, Mm-mm. sama-saring negosyo po yung ating napautang dito sa kasama po sila sa 35,000 plus na napautang na po natin sa Bayanihan Cares. Okay. Marami po sa kanila, majority po sa kanila ay micro entrepreneurs. Ibig sabihin po yung kanilang loan ay between 10,000 to 50,000 pesos. Okay, kaya ko na itanong kung kailan ito ah, nagsimula kasi baka mamaya sabihin na ah, politika ang dahilan, ano ho? Politics. 'Di ba? Kasi mag-e-election eh. Kaya magpapautang ang gobyerno. Alam naman natin na may mga malilikot ang pag-iisip diyan. Baka sabihin nila na may problema. Ano ho? Kasi election. Nako. Opo. Oh. Okay, parting words po natin na Ma'am Hazel, ano ho, alam kong busy kayo at mayroon pa pong naka-schedule sa iyo ngayon. Alam ko po yan, may tatawag po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panahon. Kung sakasakali po, ano, sa susunod na pagkakataon, mas mahaba-haba pong usapan natin. Maraming salamat po ulit, Sir Alan, sa pagbibigay pong oras sa Small Business Corporation para po ibahagi itong Bayanihan Cares na programa natin. Gusto ko lang po siguro sabihin na hindi po kailangan ng fixers sa pag-a-apply po ng Bayanihan Cares. Makipag-ugnayan lamang po sa Small Business Corporation at sa DTI, sa mga negosyo centers po, para po matulungan namin kayo sa mga katanungan ninyo sa pag-a-apply po. Wala pong bayad para mag-apply sa Bayanihan Care. At sana po matulungan namin kayo at feel free to contact us lang po kung kailangan niyo po ng assistance. Maraming salamat po ulit at stay safe po, sir. Okay, maraming salamat po, Ma'am Hazel. Ano, maraming salamat sa inyo. Alam niyo po, kaya ako tumayo. Salamat, Ma'am Hazel. Good afternoon. Kaya ako tumayo, nag-lowbat na yung ano ko, hindi ko naisaksak yung charger ng ating communication ano, dispenser po pabaw sa mga nakikinig sa atin. Okay, sa mga nakikinig sa atin, ano ho, po pwede kayong umutang sa SB Core, magpaugnayan lamang po kayo, punta kayo sa website nila, at yun hong mga napiktuhang mga negosyante, hindi naman masyadong mahirap ano ho ang mga hinihingi nila, katunayan talagang tulong yan ng gobyerno, o pwede kayong magpaugnayan at mga requirements, simple lang naman at baka makabawi ho kayo, makabalikwas kayo kasi lalo na ngayon ano ho, na unti-unti nang ibinabalik ng ating pamahalaan ang pagluluwag. Katunayan, kagaya ng sinabi po natin kanina, ang Department of Trade and Industry ay may formal na inilatag na mga guidelines ano, sa muling pagbubukas po ng mga kagaya halimbawa ng mga gym ano dito sa National Capital Region kasi isa ito sa mga talagang mga hindi po kaagad pinayagan magbukas ano may mga guidelines silang may mga panuntunan silang ibinigay ano ang ating pamahalaan through DTI. Kailangan magsagawa ng health screening sa mga pintuan ng mga gym at dapat na natutupad daw ang sinasabing 4 na metrong physical distancing. Hindi lang 1 meter distancing, ano, ang social distancing, kung hindi. Kinakailangan 4 na metro. O siguro, ang isa sa mga rationale dyan kung bakit 4, eh, pagka nasa gym ka, mas malakas ang buga mo. Di ba? Pag inhale, exhale mo, sabi nga nung nakapanayam natin na mga eksperto sa mga ganitong karamdaman, sabi, mas matindi pa ang hawaan sa nag-uusap kaysa sa basurero na kahit papano sila ay
kumukuha ng basura pagkatapos ilalagay sa dump truck o kaya sa mga basura nila sa kanilang truck, naghahakot sila, mas hindi pa raw yan nakakahawa. Mas nakakahawa kapag nag-uusap kayo. Kasi pag nag-uusap kayo at ibubuga mo yung virus sa kaharap mo, tapos yan naman nagsasalita, masisinghot niya, mas madaling mahawaan ang gano'n. Kaya pala gano'n sa mga kulog na lugar ay pinagbabawal sapagkat science po ito, talagang nagkakaroon ng mas mabilis na pagkakahawa dahilan sa lumilipad-lipad, airborne kasi itong virus na ito. Kaya siguro ganun ang nangyayari explanation kung bakit maraming hawaan. Kaya sa gym, sinasabi sa National Capital Region, mayroong ilang mga panuntunan. Dapat mayroong sanitation facilities o supplies. Dapat mayroong sinasabing sabon at 70% isopropyl o ethyl alcohol. 70% hindi lamang mayroon kasi diyan ilang porsyento lang, 40%. Ito, kinakailangan 70% para patay yung kagaw. Kinakailangan mayroong hands-free trash cans. Mayroong towel dispensers. Ito mga requirements po ito na sinasabi po ng Department of Health para mabuksan ang inyong mga gym. Kinakailangan may door openers. Bakit kinakailangan pa yan? Siguro napag-aralan nila yan. Mga sanitation facilities po o mga supplies, kinakailangan po yan. Pagka mayroon kayo, po pwede ninyong ipa-inspect at kung sakasakali makakapasa po, pwede na po kayo simula ng inyong negosyo. Marami tayong mga kaibigan na mga may-ari ng gym. Katunayan, meron pa nga isa dyan, lumapit sa atin at nagpapa-interview. Kasi, di ba nung nagkaroon po tayo ng pagpapalit ng quarantine system, naging alert level system na, ang NCRA nasa alert level 4. Isa yan sa mga lumapit sa atin, ang mga may-ari ng mga gym. At sinasabi kung po pwede isama sila. Ito na. Pagkakataon nyo na po na kayo po ay makapagsimula sa inyong mga negosyo o makapagbukas muli sa inyong mga negosyo. Okay, oras po natin na 30 minuto na makalipas ang ika-2 ng hapon. Milito Rodilio Militante. Buenas tardes, señor. Estoy Miranda desde Calamba, Laguna. Oy, buenas tardes también, Milito. Maraming salamat at nandiyan ka, nakatutok. Maraming salamat po si Milito naman. Isukuyaki talaga ito ng PSC. Nakikita rin po natin ito sa iba pang mga nagbo-broadcast dito. Mahina po ang audio, sir. Sabi niya. Ha? Mahina ba ang audio? Lalakasan natin. Mahina daw ang audio ko. Sige, gusto mo lakasan ko? Sige. Lalakasan natin yung audio. Inano ko kasi, binago ko kasi ang setup. Anyway, sige. Lalakasan natin, sabi ni Milito Rodilio Militante. Sir, lakasan mo naman. Mahina yung audio namin. O sige, lalakasan natin. Kakabit ko. Diba? Sige. Kumusta ngayon? Okay na. Malakas na. Milito, sige, magbigay ka ng comment kung malakas na. Tuloy tayo sa ating sinasakatuparang diskusyon sa iba pang mga maaaring topic sa hapong ito. Okay, ano ba nangyari dito? Bakit daw nagduduble yung ano ko? Okay. Yan. Wala na. Okay, isang magandang balita po, sa survey ng Pulse Asia, ang isa sa mga pinaprioritize na ngayon ng mga Pilipino ay kanilang mga
sarili. Ano ho, lifestyle, yung kanilang kalusugan, ano ho, yan ngayon ang isa sa mga sinasabi ng ating mga kababayan daw batay sa survey na isinagawa ng Pulse Asia, ano ho, noong September 6 hanggang 11. Dapat lang kasi naniniwala naman tayo na yun hong sinasabing virus na yan, kahit hindi ka magpabakuna, darating naman talaga ang panahon na magkakaroon ka ng resistance diyan sa ano na yan. Kasi ang ating katawan, mayroon naman talagang mga antibodies yan. Pero gaano karami naman ang masasawi kung sakasakali hindi alalayan ng bakuna? Baka marami-raming masasawi. Meron na nga tayong milyones na nasasawi sa buong mundo, di ba? Ilang milyon na ang nasasawi sa buong mundo. Ngayon, kung hindi po naalalayan niya ng bakuna, di baka hindi lang ganun karami ano ho, ang nasasawi sa buong mundo. Yun ang sinasabi na naaalalayan ng bakuna. Ngayon, ang ating mga kababayan ngayon, pinaprioritize na yung health, yung kalusugan nila. Ano ho, tama po yan. Kumain po kayo ng, madalas sinaririnig ko po ito, kumain ka ng gulay para humaba ang iyong buhay. Di ba? Matagal ko na yung napapakinggan ng mga sinauna pang tao. Talaga naman ganun. Dapat tayo. Kumain tayo ng magandang, maraming gulay. Ano ho? Para humaba ang buhay. Ang mga pagkain natin ngayon, on the go na rin eh. Kasi on the go yung tao eh. Yung mga pagkain natin ngayon, mabilisan na rin, niluluto. Halos wala ng sustansya. Kung mayroon man mas maraming nakakasama. Ano, kaya nga, hindi na yung katulad ng mga kinakain natin na noong unang panahon na nakapagpapalusog sa ating katawan. Ngayon, sabi ng Pulse Asia, nasa 70% ng mga adult Pilipino ay nagnanais ng maging malusog. Maganda yan, di ba? Maging malusog at iniiwasang magkasakit. Ayan. Pag sinabing malusog, walang alak. Di ba? Pag sinabing malusog, hindi nagpupuyat sa gabi, hindi pupunta kung saan-saan. Di ba? Pag sinabing malusog, nag-exercise. Yan yung mga kinakailangan ng ating katawan. Pero ang maganda ngayon, dahil sa nasubukan na natin at saka talagang kailangan natin palakasin ang ating immune system, palakasin ang ating katawan, sabi ng survey na 70% ng mga adult Filipinos ay nagkakaroon na ng consciousness na binibigyan na ng importansya ang kanilang kalusugan. Maganda po yan. Importante po kasi yan kasi habang inaantabayan na natin ang vaccination sa ating mga lugar, kailangan maganda ang resistensya natin. Una, pagka nabakunahan ka at malakas ang resistensya mo, maaaring hindi ka magkalagnat. Di ba? Parang baliwala lang. Nangalay ka lang pero pinabukasan, wala na. O di kaya dahil sa magandang resistensya mo, halos hindi mo naramdaman na ikaw ay nabakunahan. Ngayon, ang iba hindi sanay sa exercise o ehersisyo, kaya pagka na-injectionan o nabakunahan, mga 1-2 araw, nandyan sa tabi, matamlay. Kasi may lagnat na nanakit ang katawan, di ba? Ganun naman talaga eh. Tanggap na natin yan. At isang magandang balita pa, this is a good news for me, kasi hindi naman talaga natin may iwasan na habang napipigtas ang araw, lalo tayong mag-isolate sa ating mga sarili. Kinakailangan magluwag tayo para yung ekonomiya natin umunlad. Magkaroon tayo ng economic activity sa ating kanayunan, sa ating mga lugar, at magkaroon ng revenue ang ating pamahalaan, kailangan para maalalayan ang taong bayan. Sa atin din, kinakailangan tayo makakilos para makapagtrabaho tayo. Ngayon, ano po ang ilang pang mga ginagawa ng ating gobyerno para unti-unting lumuwag ang ating kapaligiran? Sa A15, magsisimula na po
ang maliban sa vaccination sa mga 12 to 17 years old, magsisimula na po ang face-to-face learning. Ibig sabihin nito, ano ho, doon sa mga piling mga lugar, ano ho, dito sa NCR ata, mukhang wala tang napili rito sa National Capital Region, doon lang sa mga low-risk areas. Ang pagkakaalam natin, dito sa Luzon, mukhang ang Masbate, ano ho, yan lamang po ang isa sa mga lugar sa Luzon ha, dalawa sa Masbate, wala na. Karamihan sa Visayas at Mindanao yung sinasabing pilot testing ng face-to-face learning o classes. Isipin ho ninyo, ibig sabihin niyan dito sa National Capital Region at NCR Plus na lang, sabihin na natin, NCR Plus, talagang hindi po pwede. Baka mamaya pag papuntahin natin ng ating mga paslit sa paaralan magkahawaan, delikado. Ano ho? Kaya ang sabi ng Department of Education, ano ho, sa A15 ay magkakaroon na po ng face-to-face classes. Ito po yung pilot testing po na gagawin. Dalawa sa Luzon at karamihan sa Visayas at Mindanao. Wala sa NCR. Ano ho? Yan po ay magsisimula po sa A15 at maaaring magtapos po ito sa buwan ng Disyembre o January. Ano, hanggang January 31. Yun ang pagkakaalam ko po. Ano ho? Ang ano pa yung mga ibang po pwede nating gawin, ano ho, lalo-lalo na sa sinasabing pakikipag ano natin sa vaccine sa ano sa uh, itong COVID response natin. Ano ho? Ang sabi po ng ating pamahalaan, dahil sa tuloy-tuloy po yung ating ang dating ng mga bakuna, ano ho, tuloy-tuloy din yung pagtuturok pati na yung mga kabataan. In preparation din po yan sa face-to-face learning. Maganda po yan, ano ho, magandang balita po yan. Kahapon sinabi na natin yan, ano. Pagdating naman sa sabihin na natin na mga sabihin natin na yung mga kababayan natin na gustong magpunta sa mga tourist spots, ano ho, kasi nababagot na pag sa habang panahon na nakatenga lang sila sa bahay tapos gusto nang lumabas, hindi naman talagang masasabi nating bawal na. Mayroon namang kaluwagan na ngayon. Pero you have to follow all the health protocols na pinatutupad po ng bawat lugar. Ano ho? Kinakailangan po yan para umikot yung ekonomiya ng ating bansa. Ano, tinutulungan natin ang ating mga sarili, tinutulungan din natin ang ating pamahalaan na magkaroon po ng economic activity sa Pilipinas. Lalo-lalo na sa mga panahong ito na malapit na po ang eleksyon. Ano ho? Kinakailangan tayong mamili kung sino talaga ang karapat-dapat sa ating pamahalaan. Ano? Sino kaya? Sino kaya man? May mga lumantad na, di ba? Na mga kumandidato pagka-Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sino-sino na yung mga nagdeklara at nag-file na ng COC? Si Isko, pag-file na yan. Pati si Bongbong. Si Bongbong Marcos, nag-file na rin ng COC. Hindi ko lang alam kung anong partido ang dadalhin ni Bongbong Marcos, pero kamakailan po nagkaroon siya nanumpa siya doon sa partido federal ng Pilipinas. Hindi ko alam kasi tatatlo naman yung maaring sakyan ni Bongbong Marcos. KBL, nationalista rin po yan, at saka ngayon bago yung federal, ano ba yan? Partido Federal ng Pilipinas. Ba yun, yung ano na yan, ano ho. Ang kakaiba lang, ano ho, isipin ho ninyo ito ha. Si PDP Laban,
si BBM, formal lang naghain ng kandidatura sa pagkapangulo sa darating na 2022 election. Pero wala pang partido, hindi ko pa alam kung anong partido ha, ang kanyang dadalhin. Pero sigurado mayroon na yan. O, mayroon na ring mga nag-file, na mga senators, ang iba, independent. Ang iba naman, kagaya halimbawa, pagbibigay ako ng halimbawa, si Senate Majority Leader Juan Mig Zubiri, naghain na po siya ng COC, independent. Pero kinuha siya ng grupo dalasan ng grupo ni Lacson at saka ni Soto. Ito naman si Mark Villar, naghain din ng COC, siya naman ay Nationalista Party. Pero, dinadala rin siya ng PDP Laban, ni Cosi. Kaya, parang, ang ng party system, multi-party system kasi tayo, pagka dalawa lang sana, nationalista, liberal noon, di ba? Mamimili lang tayo sa dalawa. Ito ngayon, hindi mo alam kung anong dinadalang partido, di ba? Pati nga yung PDP Laban, yung ruling party na PDP Laban sa ilalim ni Cosi, ala pang presidential, di ba? Wala pang nagdideklara kung sino ang dadalhing presidente. Mayroon nag-file vice president, di ba? Na dapat sana kay Presidente Duterte. Kaya maaaring mayroon pang makakausap tayo siguro. Sa darating ng mga panahon, susubukan natin magkaroon ng guest, na isang political analyst. Tingnan natin kung anong kanyang pananaw, may kaugnayan po rito sa nangyayaring political gimmick, strategy na nangyayari po bago mag-8. Asize na ngayon, 7, 8, bago mag-8 deadline. Pero tandaan natin, it doesn't mean na tapos na po, 8, deadline, yun na yun sila. Hindi pa po. Hanggang Nobyembre, mayroon pa. Kung hindi ko nagkakamali, katapusan pa ng Nobyembre, mayroong substitution kasi. May substitution hanggang sa Nobyembre. Isipin ho ninyo kung sakasakali mga kababayan, 8 deadline. Yun na yung mga nakita natin ng mga tatakbo. Pero pagdating sa November kalagitnaan o sa hanggang katapusan ng Nobyembre, sabihin na natin hanggang katapusan. Mayroon pang dyan, mayroon pang substitution. Kung magkakaroon ng substitution, po pwedeng yung mga hindi nagparamdam doon na sasakay sa dulo. Sila ang magiging standard bearer. Estratehiya yan para hindi maupakan. Di ba? Talagang ganyan. Ang kanya-kanyang pamamaraan yan. Si nga pala, si Daboy. Si Daboy nag-file din ng kandidatura si Robin Padilla. Pero nanumpa mo na bilang PDP Laban, mismo si Cosi pa ang officiate. Ito, pagkatapos diyan, anong mangyayari diyan? Takbo na. Okay, Milito Rodilio Militante dito po sa buong lalawigan ng Laguna na natili pa din kaming MECQ. Talagang ganyan, Milito. Depende yan sa mga lokal ninyo. Tulungan ninyo ang inyong mga lokal na pamahalaan para magbago ang inyong quarantine level. Kasi pag tinulungan ho ninyo sa pamamagitan ng pagsusunod po sa mga health protocols na pinatutupad ng ating gobyerno, maaaring magbago po at lumuwag ang inyong mga LGUs, ang inyong mga kinaroroonan. Ang mga lokal na pamahalaan naman, ang mga LGUs, nakabase yan doon sa report, base sa aktual na mga COVID cases sa inyong mga lugar. Hindi naman po pwedeng luluwagan pagkatapos tumataas, nagkakaroon ng pagtaas ng COVID cases sa inyong lugar. Hindi po pwede yan. At pati ang national government hindi po pwedeng hindi papayag niyan. Kaya nakabase yan doon sa cooperation. Mas malaki ang partisipasyon ng mamamayan kaysa sa
control na ipinatutupad ng mga LGUs. Para sa akin, mas malaki. Kasi kung disiplinado po tayo, hindi tayo basta umaalis, talagang nagsusuot tayo ng face mask pagka umaalis ng bahay, nag-iingat po tayo, yung sinusunod natin yung lahat ng social distancing, lahat ng health protocol na pinatutupad po ng IATF at ng Department of Health. Kung sinusunod po natin yan, maaaring maibsan ang hawaan doon sa inyong lugar. Ngayon, kung hindi ho ninyo susundin yan, talagang mananatili pong mahigpit ang inyong lokal na pamahalaan. Ayaw kasing dumami, at ma-overwhelmed ang healthcare system sa inyong lugar. Kapag nangyari po yan, kagaya sa ibang mga lugar na humihingi na ng tulong sa national government kasi talagang tumataas na daw ang COVID cases sa kanilang mga nasasakupan. Yun yung sinasabi natin na kinakailangan tumulong po tayo para hindi po masyadong maging kawawa ang ating mga lugar. Okay? Alam niyo po ba na may naghain po, mga ilan na ba? 6 na mga presidentiables, may additional na naghain sa pang-5 araw na filing ng COC. May 6 na nag-ambisyon na maging presidente sa Republika ng Pilipinas. Ito banggitin natin para naman sabihin nila hindi kami binanggit kasi wala kaming pera, wala kaming kakayahan, hindi kami kilalang tao. Babanggitin namin kayo. Wag ko kayo mag-alala. Yung mga nais maging presidente, hindi naman namin kayo minamaliit. Katunayan sinahangaan namin kayo sa lakas ng loob ninyo sa dami ng problema ng ating bansa. Dami ng problema. Parang gusto mo maging pangulo sa ganitong sitwasyon ng Pilipinas? Napakahirap yan. Bakain. Bagsak ang ekonomiya. Nandyan yung health problem natin sapagkat nandyan yung pandemya. Di ba? Yung unemployment natin, mataas. Ilan na ba ngayon? Mayroon na namang patayan. Ibig sabihin, talagang nandyan yung peace and order problem natin. Kaya gusto ninyo maging presidente. Kaya humahanga kami sa inyo na malalakas ang loob ninyo maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa mga panahong ito na napakaraming problema. Ito po yung mga 6 na mga nagsabing sila po ay sasabak sa pagka-presidente. Nag-aambisyon na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Si Maria Aurora Marcos, independent. Ano kaya to ng mga Marcoses? Tatakbo si Bongbong Marcos. Tatakbo. Tapos Marcos, pag Marcos lang baka magka-problema yan kung sakasakali tatanggapin ito ng Commission on Election. Kasi 2 Marcos ang maglalaban sa pagka-presidente, di ba? Mabuti kung lalagyan mo ng Aurora Marcos o kaya Maria Marcos o kaya Bongbong Marcos. Pero kung Marcos lang, magkakaproblema yan. Di ba? Kung tatanggapin, kasi kakaalam natin ito, baka mayroon pang screening ito Di ba? Arnel David, isang independent din. Sino kaya itong Arnel David? Marsden Luyanan, isang independent. Leonardo Fernandez, PPP. Valeriano Nocon III, independent. At isa pang independent, si Edgar Niez. Ito yung mga sinasaluduhan natin na gustong bakain ang problema ng Pilipinas. Kahit ako suhulan, kahit ako bayaran, bagay hindi naman talaga ako tatakbo Sa dami ng problema ng bansa, ayoko maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya saludo tayo rito sa mga nagnanais maging presidente ng Republika ng Pilipinas na gustong maging pangulo. Ay nako. Kung wala kayong sakit sa katawan, sakit sa ulo baka dito Okay, mayroon pang tumakbo bilang vice presidente. Si Midolino Villanueva. Independent din po ito.
Vice President naman o pangalawang Pangulo ang kanyang tinakbuhan. Yan. Yung mga sinasaluduhan natin gustong maglingkod sa bayan. Pagka hindi kayo nanalo, kung sakasakali, hindi kayo nanalo, tuloy nyo pa rin ang paglilingkod sa bayan. Di ba? Kasi kung hindi kayo maglilingkod sa bayan, hindi nyo itutuloy yan, maaring mapaghinalaan kayo na gusto nyo lang maging presidente. For what? Kasi kaya ka gusto mo maging presidente para tumulong, di ba? Para at matulungan ang ating mga kababayan, yung problema ng ating bansa, mabigyan ng solusyon. Ngayon, kung hindi ka nanalo, in your own little way, dapat ituloy nyo yung pagtulong sa kapwa para hindi masabing na tumakbo kayo kasi gusto ninyo yung kapangyarihan. Gusto talaga ninyo magsilbi. Kaya nga, sumasaludo po ako sa inyo ng mga presidentiables na nag-file ng COC, maaaring tanggapin o hindi, ng Commission on Election. Sumasaludo po tayo sapagkat ang inyong marubdob na pagnanasa na tumulong sa ating mga kababayan, nandyan. Lalo-lalo na sa mga panahong ito na talagang kailangan natin ng mga magagaling, talagang dedikado na maglingkod sa bayan. Di ba? Okay, ayoko talaga. Ng politika. Parang showbiz. Ang politika ay parang showbiz. May drama, action, minsan ay may telenovela at nang nakatatawa, may comedy pa. Talaga naman, oo, totoo ka. Okay lang po kung papapaanin nila papasanin siguro nila ang problema ng ating bansa, basta wag lang sila ang magiging problema ng ating bansa. Kaya nga ako sumasaludo dyan sa mga taong gustong tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa problemang kinakaharap nila. Napakalaki po yan. Si Presidente Duterte, sabi nga ni Presidente Duterte, hindi mag-retire na ako, hindi ako tatakbo kasi kailangan natin ng new set of leaders sa ating bansa. Ako sumasaludo ako dyan kay Presidente sa ginawa niya. Kasi kung tutuusin, si Pangulong Duterte po talaga ay mahirap kalabanin, mahirap matalo. Ewan ko lang kung maniniwala kayo sa akin, pero sa akin pananaw, talagang he is the man to beat pagdating sa Vice Presidential. Ngayon, kung dahil sa kanyang magandang layunin, sinaluduhan natin si Presidente Duterte sapagkat gusto niya magkaroon ng new set of leaders sa ating bansa. Yung mga, parang sinabi niya, kayong mga matatanda, matagal na kayong pinagbigyan ng taong bayan, wag na kayong tumakbo. Bigay nyo na sa mga bagong henerasyon ngayon. Sila na ang magpatakbo sa ating bansa. At hinahangaan natin dyan si Presidente Duterte. At ako naman, naniniwala ako na isa sa mga layunin ng ating presidente dyan ay para matutukan ang eleksyon. Di ba? Kasi kung siya tatakbo, ikot-ikot siya, mga kampanya siya, babatuhin siya ng mga pagpuna, tapos sasagutin niya, hindi siya makatututok doon sa eleksyon para maging matiwasay, maayos ang ating halalan. Ngayon, bilang presidente ng Pilipinas, tututok siya ngayon. Kaya kayong mga mandaraya, di ba sinabi niya, mag-isip-isip kayo, nandyan ako, nakatutok ako pa ang presidente. Pagkasakasakali, gagawa kayo ng kalukuhan, nandyan yung pulis at militar. Di ba? Sinabi niya yan. Kaya nga, sa tingin ko, isa sa mga mabibinipisyuhan sa kanyang hindi pagtakbo ay ang resulta ng halalan. Magiging maayos yan. Walang dayaan. Hindi yung nakaidlip ka lang. Marami na naman tataas ang kilay. Nakaidlip ka lang, nagbago na. Ang resulta ng halalan. Marami na namang tataas ang kilay at magagalit sa akin. Talagang ganyan. Kaya, etong ginawa ng ating presidente na tututok siya sa darating na eleksyon para hindi madaya
napakaganda yan. Yan ay isa sa mga legacy po ng ating presidente. Kung magagawa niya yan, ano ho, na hindi gagamit ng dahas, hindi magkakaroon ng dayaan, ano ho, at kung sakasakali man mayroon diyang mag-a-attempt, oh, binalaan niya hindi lang yung mga oposisyon. Sinabi niya pati kanyang kaibigan. Kaya ako naniniwala yung kanyang pag-urong ay isang magandang magiging resulta at mabibinipisyuhan ang taong bayan sa pamamagitan ng malinis na halalan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakikinig po sa atin sa mga oras na ito. Ano ho, next time, wag ho kayong mag-alala habang napipigtas yung araw, unti-unti natin aayusin yung ating mga aparatos dito. Ano ho. Maraming salamat po. Kini si Dudong Alan Apable Obrero, inyong nakauban at po rin nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Maraming salamat. Bye-bye.